Good evening! So, ito na nga, magluluto na naman tayo ng uulamin ng aking bana. So, ayan, bawal na nga siya mag-rice. So, naka-low carb diet nga pala siya. Yun yung sabi ng doktor. Kailangan niya yun para hindi na lumala yung diabetes niya at yung iba pa niyang nararamdaman. So, ayan na nga guys. Medyo matigas-tigas pa yung fish pero kasi gutom na siya. So, kailangan na natin yang lutuin. So, hinugasan ko na pala yung isda, guys. So, ayan, nagpakulo na ako pala dyan ng sabaw. Nilagyan ko na yan ng mga lamas-lamas. Tsaka tanglad, hindi pwedeng mawala yung tanglad kasi paborito yan ng husband ko tuwing nagsasabaw. So, yan, nilagay na natin yung isda, guys. Dalawa lang yan kasi siya lang naman yung kakain yan. Tapos, magluluto pa ako ulit mamaya para naman sa amin ng mga bata. Yan, takpan na natin ulit para maluto yung isda. At kung makikita nyo nga dyan guys, ang daming gulay. Para sa 2 piraso ng isda kasi yun nga ang kailangan ng katawan niya sabi ng doktor. Meron ding protein. So, ang source ng protein niya ngayon is not adobo, pritong breast ng manok. Pero maliit lang talaga yung mantika dyan guys. Saka ano yan, coconut oil. So ayun, nakita niyo si Aryan. Yung kamatis, 2 slice na lang yung natira. Hindi pa naluto, kinuha na ni Aryan kasi gustong gusto niya ng kamatis. So ayan guys, kakapalingki lang talaga namin ng March 23. Mga 3K din yung lahat. Pero dahil nga tuwing kakain yung husband ko, 3 putahe. So ayan, hindi umabot ng 1 week. Wala nang laman yung ref namin. Pero di bali na guys, basta lang talaga gumaling siya. So ayan, balikan na natin yung niluluto natin. Lagay na natin yung napakaraming gulay sa 2 piraso ng slice ng isda. So ayan. Huli ko na nilagay yung gulay kasi yung husband ko, ayaw niya talaga yung gulay na parang, ano yun, yung parang overcook na. Ayaw niyang kumain ng ganun. Hindi niya kakainin yan for sure kapag ka-overcook yung gulay. So, dapat yung parang half-cook lang. Siguro kapag mga mandaya, yun yung napansin ko eh. Ayaw nila nung parang sobrang luto. So, ayan, halos hindi na nga magkasya yung gulay dyan. So, sobrang dami talaga. Pero kailangan talaga natin yung pagkasyahin. Kasi nga kailangan niya ng katawan niya. So, ayun, yung 1 piraso na natira sa kamatis, humirit pa talaga ulit si Arian. So, kinuha niya ulit. So, yun nangyari. Yung sabaw natin, wala na talaga yung kamatis. Ayan, naipit pa talaga yung pechay. So, yan, takpan natin ulit. Tapos, balikan natin mga 2 to 3 minutes lang para hindi malata yung gulay. Baka hindi kainin ni husband. So, yun na nga. Anong pinagagawa dito ng panganay ko? Parang gusto niya talaga kunin yung pritong manok. So, yan. Binalikan na talaga natin guys agad-agad. Para hindi nga yun sobrang malambot. So, ayan. Kumukulo na siya. So, timplahan natin ng asin. Naparami yata yung asin ko dyan guys. Yan, kulong-kulo na siya. Ay, habang nagvo-voice over ako, naaamoy ko yung amoy ng sabaw na niluto ko. So, ayan, konting halo lang. Ayan. Bigla akong nagutom. Alam nyo ba, noon talaga, hindi ako marunong magluto. Pero wala, kapag nag-asawa ka talaga, matututo ka eh. So, ayan, tikman natin. Baka hindi magustuhan ni husband. Ayan. So, ayun, masarap naman. Masarap sa panlasa ko, pero ewan ko lang sa panlasa niya. Ayan, takpan na natin.
Tapos yan, prepare na yung hapunan niya. So, ayan na nga guys, kakain na si Habibi. So, huli niya talagang kinakain yung adobo kasi parang ginagawa niya yung dessert. Tapos si Aryan, umihirit ng gusto ko kumain ng kamatis. Wala ng kamatis